Matapos na ipakilala sa atin ang 14 na prinsipe ng Kaki na lalahok sa Succession War at ang pasilip din sa kani-kanilang mga Nenbeast, ngayon ay i-review na natin ang Chapter 350 o ang Episode 11 ng ating Dark Continent series. Sa wakas, malalaman na natin kung ano ang susunod na mangyayari matapos ang nakakagulat na pag-request ng 6 na prinsipe na kumuha ng magiging bodyguards para sa kanilang paglalakbay patungong Dark Continent. Ang pangyayaring ito, mga kaibigan, ang tuluyang nag-udyo kay Kurapika na gumawa ng isang napakalating hakbang para makalapit sa kanyang target. Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay Prince. Nagsimula ang eksena sa pagpapaliwanag tungkol sa nangyayaring recruitment ng mga prinsipe. Ayon dito, 6 na prinsipe ang nag-request at may preference daw sila na ang kanilang i-recruit bilang proteksyon ay mga pro-hunters. Para makapag-apply, kinakailangan daw ng isang pro-hunter na ilagay ang kanilang Hunter Association registration number sa application form. Dahil dito, kung mag-a-appear daw ang parehong registration number sa iba pang form, ay automatic na madidiskwalipika ito. Sabi ni Kurapika, kung ganun, ibig sabihin ay hindi talaga ito matatanggap dahil ang misyon na ito ay nagre-require na manatili ang isang bodyguard sa tabi ng prinsipe. Dagdag pa niya, mataas ang posibilidad na sa 6 na prinsipe na nag-request ay nandyan din ang kanyang target, ang ika-4 na prinsipe na si Tsaryadynych. Kaya naman ang gagawin nila ngayon ay ang pinakamagandang paraan o option para makalapit kay Tsaryadynych. Matapos nito, ipinakita na ang mga kasamahan ni Kurapika na ipapadala niya para sa kanilang gagawing misyon o maging bahagi ng mga bodyguards ng prinsipe. Ang kanyang pinili at tinawagan ay sina Melody, bodyguard ng Nostrad family; Izunavi, ang kanyang dating guro na nagturo sa kanya ng Nen; Hanzo, ang batchmate niya sa Hunter exam; Basho, isa ring bodyguard ng Nostrad family; at Biscuit Kruger, na mas kilala bilang Bisky. Ayon kay Kurapika, pinatawag niya na at binigyan sila ng misyon na infiltrate ang mga bodyguards ng mga prinsipe o mas maging mismong bodyguard ng isang prinsipe. Nagsalita naman si Izunavi na tila nagulat dahil isang buwan na lang daw ang natitira bago ang expedition at higit pa doon, gusto ni Kurapika na ang 6 na prinsipe na nag-request ay sabay-sabay nilang ma-infiltrate. Kaya tanong niya, ano nga ba ang nangyari at nagawa ito ni Kurapika? Sabi naman ni Hanzo, sa tingin niya ang target ni Kurapika, ang ika-4 na prinsipe na si Tsaryadynych, ay hindi kabilang sa 6 na nag-request ng recruitment. Kasi ayon sa kanya, parehong masyadong abala sina Tsaryadynych at ang unang prinsipe na si Benjamin. In other words, silang dalawa ang pinaka-excited na lumahok sa digmaan ng mga prinsipe. Dagdag pa ni Hanzo, kung makakakuha sila ng tiwala ng iba pang mga prinsipe, mas malaki ang chance nilang makalapit din sa iba pang potential targets. Sumingit naman si Biscuit at sinabi na hindi siya sang-ayon. Kasi kung ang recruiting na ito ay may kinalaman sa succession contest, masyadong suspicious ang rason na inilagay ng mga prinsipe na magre-recruit sila ng proteksyon laban sa mga posibleng threat papuntang Dark Continent. Dito nagsalita ulit si Kurapika. Ang pinakagusto niya raw makuha ay ang impormasyon kung paano siya makalapit kay ika-4 na prinsipe si Tsaryadynych. Kaya ang kailangan ng 5 ipinadala niya ay makakuha ng tamang impormasyon. Pagdating sa paraan kung paano nila ito gagawin, sila na raw ang bahala. Kaya tinanong naman ni Basho kung gaano ba kalapit ang gusto ni Kurapika. Sagot ni Kurapika, ang tipong pwede niyang mahawakan ng target. Sa ganitong paraan daw kasi, mas marami siyang magiging options para magamit ang kanyang ability at mas epektibo niyang maipakita ito. Dagdag pa niya, kung sakali mang magawa niyang makipag-shake hands sa ika-4 na prinsipe sa gabi bago pa magsimula ang pag-alis ng Black Whale, pwede na raw ikansela ng 5 ang kanilang misyon at hayaan na lang siyang mag-isang sumama sa Black Whale. Sumabat naman si Biscuit. Sandali, ang ibig mo bang sabihin, pagkakansela sa pagiging bodyguard namin? Hindi ba't ang request mo na maging bodyguard ng prinsipe ay nag-take effect na agad nung nag-agree kami? Ibig sabihin kahit sundin namin ang sinabi mong ikansilang misyon, obligasyong mo pa rin kaming bayaran. Nagtanong si Biscuit din kung sigurado ba talaga si Kurapika na babayaran sila. Sagot ni Kurapika, malamang, oo, napaka-obvious na ng bagay na yon, kaya hindi na dapat itanong kung sigurado ako. Nag-init naman ang ulo ni Biscuit sa pahayag na yon. Makinig ka, Gunggong. Hindi kita kilala pero ang level ng tiwala ko sa iyo ay kasin layo ng kaya kong ihagis ang katawan mo. Kalma lang na sumagot si Kurapika. Wala rin akong interes makinig sa mga taong nag-overreact na kagaya mo, lalo na't ngayon ko lang kayo nakikilala. Dahil dito naalala ni Kurapika ang sinabi noon ni Killua. Sa flashback, si Killua ang nag-recommend na i-hire si Biscuit. Kahit mamay kaunting inis si Killua kay Bisky, naniniwala siya na malaki ang maitutulong nito kay Kurapika. Kaya binigyan pa niya si Kurapika ng tip kung paano pakisamahan si Bisky. Ngayon, sinubukan ni Kurapika ang tip ni Killua. Huminga siya ng malalim at inisip, gagawin ko ito para sa kapakanan ng aking clan at para mabawi ko ang mga mata ng aking mga kasamahan. Pagkatapos sinabi niya kay Biscuit, kung hindi dahil sa iyo Killua na ipinakilala ka sa akin, hindi tatanggap ng request ko ang isang taong kagaya mo. Isang batang babae na napaka-rare, napaka-delicate at elegante. Mas mabagay kang maging prinsesa kaysa bodyguard. Kaya kung gusto mong mag-back out, ito na ang huli mong pagkakataon.
Natahimik si Biscuit matapos marinig yun. Ilang saglit pa, bigla siyang napangiti at nakaramdam ng saya. Samantala sa isip ni Kurapika, kahit ano paman, gagawin ko ang lahat. Tinanong niya na ang lahat kung handa na sila. Sagot ni Biscuit na medyo namumula at kinikilig. Oo, handa na ako kahit ano pang sabihin mo, Kurapika. Kung ganun, sabi ni Kurapika, dapat na nilang isend ang kanilang data sa mga prinsipe. Sabay niyang tinignan ng laptop at site ng recruitment. Sa kanyang isipan, ang mga client na nag-request ay hindi lang mga prinsipe kundi pati na rin ang kanilang mga ina, ang mga legal na asawa ng hari. Ngunit hindi lang yun, may ilang ding nag-request na nasa kasalukuyan ngayong komplikadong sitwasyon na hindi natin alam. Ang lahat ng 6 na nag-request ay halos pare-pareho maliban lang sa kaunting pagkakaiba sa kondisyon at requirements. Pero kahit gaano kalitang pagkakaiba, posibleng magbigay ito ng clue para mas mapalapit ako sa aking target. Kaya sinabi ni Kurapika na kailangan niyang piliin ang tamang tao at maaaring pumili siya mula sa mga taong ito. Ang pinakaunang nag-post ng request o ang pinakahuling nag-post. Pwede rin naman ang nag-offer ng pinakamalaking kompensasyon sa lahat o ang hindi nakitag-compete sa iba sa palakihan ng perang ibibigay. Isa rin na posibleng piliin ay ang taong sumuko agad matapos makipag-compete sa bid ng pera. Dagdag pa niya, posible ring ang taong may napakalaming employment conditions na inilagay o ang wala talagang inilagay na kondisyon. Maaari rin ang taong alam na kung anong hinahanap niya sa isang bodyguard o kaya naman ay ang taong parang may sikreto. Pwede rin ang taong hindi na nagre-require pa ng interview sa mga mag-a-apply at marami pang iba. Ngulit ayon kay Kurapika, sa lahat ng ito, ang tulay na makakatulong sa kanya para makalapit sa kanyang target ay 2 klase lamang ng tao. Ipinaliwanag niya. Ang kinakailalan para sa isang prinsipe ay ang maipakita ang confidence at maturity. At nakita ko ito sa 2 klase ng prinsipe. Una, ang prinsipe na nagwagi sa kompetisyon laban sa iba sa pamamagitan ng pag-offer ng pinakamalaking pera para sa bodyguard. At pangalawa, ang prinsipe na hindi iniba ang halagang inoffer niya kahit pa ang iba ay nagtataasan ng halaga. Para kay Kurapika, ang una ay masasabing napaka-competitive at gustong ipakita ang kapangyarihan sa pamamagitan ng malaking alok. Ang pangalawa naman ay may mataas na pride, may kontrol sa sarili, at nag-e-expect sa mga kalaban na mag-a-adjust sa kanya, kaya hindi na niya iniba ang halaga ng kanyang alok. At ayon kay Kurapika, ang prinsipe na pinaka-nagmamatch sa 2 klaseng ito ay walang iba kundi ang ikasiyam na prinsipe, si Hulkenberg. Sa edad na 15 pa lamang, nakakapag-skip na siya ng mga grade para makapasok sa mysterious university na Yale University, kung saan siya nag-aaral ng physics. Nag-compete din siya sa World Championship of Archery at nanalo ng gold medal. Kahit ikumpara pa sa ibang prinsipe ng Kakin, malinaw na mas namumukod-tangi ang kanyang mga achievements. Ngunit hindi maganda ang relasyon ni Hulkenberg sa kanyang ina at sa 2 babaeng kapatid na sina Camila at Subepa. Para kay Hulkenberg, malas ang dulot ng kanyang relasyon sa mga babaeng kapatid at maging sa kanyang ina. Dagdag pa ni Kurapika, kahit sa palasyo mismo ay hindi siya basta nakokontrol o nahaharas. Minsan pa nga, nag-post si Hulkenberg sa Facebooks at sinabi na si Tsarevich lamang ang tanging prinsipe na tumanggap sa kanya. At base doon, kahit nararamdaman niya na hindi siya tanggap ng karamihan sa royal family, nakahanap pa rin siya ng isang taong nakakaintindi sa kanya, si Tsarevich. Kaya masasabing kahit malayo ang dalawa sa isa't isa, may connection silang dalawa. Isa pa, sila rin ang mga prinsipe na nag-request na kailangang i-interviewin ng personal ang mga aplikante. Para kay Kurapika, malinaw na namimili sila ng mga bodyguard base sa itsura upang maipagmayabang sa kanilang social media. Sa tingin ni Kurapika, ang 2 prinsipe ay hindi naman malapit o walang matibay na koneksyon kahit kay Tsarevich. Kaya ayon sa kanya, dapat talaga niyang piliin si Prince Hulkenberg. Matapos ang malalim na pag-iisip, tinawag siya ni Izunami at sinabi na silang 2 na lang ang hindi pa nakakapag-apply sa 6 na recruitment post. Dahil dito, napaisip muli si Kurapika. Sa kanyang isipan, baka nga kailangan niya ng sundin ang una niyang instinct si Hulkenberg ay strikto sa sarili at sa iba. Kaya marahil ay siya nga ang tamang prinsipe. Kasabay nito, pinili na ni Kurapika ang kanyang prinsipe at pinindot ang enter. Ang natirang recruitment post naman ay in-applyan ni Tonami. Take note mga kaibigan, walang nakalagay na pangalan ng prinsipe sa request form na yon. Maya-maya, nakatanggap si Hanzo ng response.
Pinapapunta siya sa Huyu-Huyu Hotel mamayang 7 p.m. Si Basho naman ay nakatanggap rin ng response, kaya sa tingin niya posibleng may briefing na magaganap. Hindi nagtagal, nakatanggap din si Kurapika ng invitation, this time sa ibang hotel na pagmamay-ari rin ng Huiguaro family. Dahil dito, sinabi ni Kurapika sa kanyang grupo na kung may makuha silang clue o impormasyon, agad nila itong ipaalam sa kanya. Pero kung sakaling hindi magbigay ng impormasyon ng kanilang kliyente at pipigilan sila, dapat daw nilang gamitin ang tinatawag na UE. Ang UE, mga kaibigan, ay isang uri ng data transfer system. Sa pamamagitan ng pagseset ng code sa isang cell phone company na pagmamay-ari ng Hunter Association, maaari silang magpadala at makatanggap ng impormasyon gamit ang isang special na software. Walang makikitang call logs o call history sa software na ito at hindi ito madedetect ng karamihang wiretapping system. Kinagadihan, makikita si Kurapika na papunta na sa hotel kung saan siya inimbitahan. Pagdating niya doon, agad siyang pinapasok ng mga bodyguard at sinabihan na naghihintay na ang prinsipe. Pagpasok niya sa loob, nagulat si Kurapika. Hindi niya inaasahan ang bumungad sa kanya. Isang babae na nakaupo, akay-akay ang sanggol na anak. Ang babaeng ito ay walang iba kundi si Queen Oito at ang sanggol ay si Prince Wobble, ang bunso o ika-4 na blas na anak ng hari. Nagpakilala si Oito at ipinakilala rin niya si Wobble. Pagkatapos ay pinakilala rin si Kurapika. Sabi ni Oito parang disappointed ang mukha ni Kurapika. Pero sagot niya, hindi yun totoo. Sinabi ni Oito na huwag mag-alala si Kurapika. Ang ibig sabihin lang daw niyan ay siya talaga ang taong hinahanap nila. Nagulat si Kurapika at tinanong ko anong ibig sabihin ni Oito. Sagot ni Oito, ang hinahanap daw nila ay ang tipo mang taong aakalain sila na ang prinsipe. Base dun sa profile na inilagay nila sa recruitment website. Ang tipo ng taong pupunta sa kahit anumang halama, basta masunod ang kanyang objective, gaano man kaliit ang clues na inilatag sa harapan niya. Dito nagulat si Kurapika dahil lumabas na sinadya pala siyang linlangin ni Oito. Ipinaliwanag pa niya na sa paggawa ng request data ay mayroong rules. Walang prinsipe ang pwedeng magbigay ng partikular na request. Ang taming pwedeng baguhin o ma-adjust sa information ay ang halagang pera nilang a-offer. Ang natirang mga request naman ay pare-parehas na raw ang format ayon sa rules na binigay sa kanila. Ang dahilan daw nito ay dahil bawal silang maglagay ng specific o sobrang partikular na request. Kung gagawin nila ito, mas madali lang daw silang matarget ng mga taong gustong umatake o mag-assassinate sa prinsipe. Isa pa, sinadya ito para maiwasan na mamili ang mga aplikante sa masikat na prinsipe, kaya pantay-pantay lang ang labanan. Dagdag pa ni Oito, pasok daw si Prinsipe Hulkenberg sa kriteriya ng isang prinsipe na may gustong mag-assign ng bodyguard at si Catherine, kaya alam daw mismo ni Hulkenberg ang sitwasyon. Ito raw ang dahilan kung bakit hindi siya nag-post ng request. Nauunawaan naman ni Kurapika matapos ipinaliwanag ni Oito na si Hulkenberg ay mahigpit sa sarili at sa iba. Ngulit hindi niya pwedeng i-apply ang pagiging stricto niya sa request form dahil ang nababago lang doon ay ang halagang kaya nilang i-offer. Hindi pwedeng magbigay ng sobrang limitadong criteria si Hulkenberg. Ngulit ayon kay Oito, ang mga taong talagang nakakakilala kay Hulkenberg at mga pagpapanggap na siya ay kaya ring mag-set ng offer sa zero. Dahil gusto ni Hulkenberg na baguhin ang gobyerno ng Kakin Empire mula sa ugat nito, dumami ang kanyang supporters kaya nakakuha siya ng power at authority. Dahil dito kumalat din ang mga chismis na balak siyang i-assassinate. Ilan sa mga taga-suporta niya, may plano para magamitin siya para makabuo ng isang diktadura. Kaya naman, ang mga taong gustong lumapit kay Hulkenberg nang hindi dumadaan sa background checking ay maituturing na fake followers o kaya naman ay mga assassin talaga. Gaya na lang sa nangyaring request form, hindi na sila nagba-background check sa mga aplikanteng gustong maging bodyguard. Kaya magandang pagkakataon ito para sa mga nagnanais na patain si Hulkenberg o kaya naman ay mga nagpapanggap na taga-suporta. Ang taktika niya ay gayahin ang characteristics ni Hulkenberg base sa rules ng request form para maka-attract ng mga taong may plano ring patayin siya o manipulahin siya. Nagiging give and take ang sitwasyon habang pinoprotektahan sila ng prinsipe. Hinihintay nila ang tamang tiempo para sa assassination. Sa kabilang banda, ang mga fake followers naman ay ginagamit ito para pag-aralan ng kahinaan ni Hulkenberg habang protektado rin sila. Sa puntong ito, nagtanong si Kurapika kung ano ba talaga ang problema kung mga ordinaryong aplikante na pro-bodyguards lang ang kukunin dahil gagawin naman nila ang trabaho nila kapalit ng pera.
Mas reliable pangaraw kumpara sa mga aplikante na may sariling motibo laban kay Hulkenberg. Ngunit sagot ni Oito, hindi raw ganun kasimple. Ang tinutukoy niya ay ang nakasaad sa request form na ang mga prinsipe mismo ang naghahanap ng mga bodyguards. Ibig sabihin, ang mga prinsipe na may kapangyarihan at kayamanan ay may sarili ng private army at matagal nang naghanda para sa succession war. Naitanong naman ni Kurapika kung may tumanggi ba raw sa succession war na ito dahil sigurado siyang meron. Sagot ni Oito, kung kaya pa raw niyang umalis, matagal na sana niyang ginawa. Pero ayon sa kanya, ang gusto talaga ng hari ay ang mga asawa at anak nito ay dapat may lakas at ugali na akma para maging bahagi ng royal family. Ang papel ng asawa ay palakain ang anak ng hari bilang isang prinsipe na naniniwala na siya ang susunod na magiging hari. Yan daw ang tunay na kahulugan ng pagiging prinsipe. Nang masabi ito ni Oito, nakahimik si Kurapika. Dagdag pa ni Oito, kung may pagkakataon o tsansa na maging hari ang isang prinsipe, natural lang na ipursu niya ito. Ganyan daw talaga dapat mag-isip ang prinsipe, na hindi kailanman naaatras sa isang oportunidad. Kung may sasalungat daw sa ganitong pag-iisip, hindi raw dapat tawagin na anak ng hari. Yan daw ang klase ng mindset na itinanim ni King Nasubi sa kanila. Kaya mahirap isipin kung anong mangyayari sa mga lalayas o tatanggi sa succession contest. Ang gusto ni King Nasubi ay makita ang eagerness ng bawat prinsipe na maging susunod na hari. Kaya't dagdag pa ni Oito, ang taning pag-asa ng mga prinsipe sa ibaba, lalo na ang mahihina, ay si Prince Hulkenberg. Mas gusto pa raw nila na siya ang maging hari. Posible raw kasi na magamit nila si Hulkenberg sa paraang hindi masisira ang kanyang imahe. Halimbawa, kung papatayin niya si Prince Wobble, maaring gamitin ng publiko laban sa kanya ang rason na siya ay naging hari dahil sa succession war, kung saan nagpatayan silang magkakapatid. Sisira ito sa image ni Hulkenberg na isang prinsipe na nais baguhin ang bulok na sistema ng Kakin. Kaya't may posibilidad raw na piliin ni Hulkenberg na buhayin na lang si Prince Wobble kapalit ng kasiguraduhan na siya ang magiging hari habang mananatiling lihim ang tunay na dahilan ng kanyang pagkapanalo. Dahil ang pinapahalagahan raw talaga ni Hulkenberg ay ang kanyang imahe bilang prinsipe na magbabago ng gobyerno mula sa ugat nito. Dagdag pa ni Oito, iyon lang talaga ang pag-asa nilang nasa ibaba. Hindi raw niya alam kung bakit nandito si Kurapika, pero kung tatanggapin ito ang kanyang kondisyon, nangangako siya na poprotektahan niya ang mag-ina hanggang sa abot ng kanyang kakayahan. Nagulat si Oito sa sagot na ito at pumayag. Pinaliwanag pa niya na kahit nasa ship sila at kasali sa succession war, hindi mawawala ang katotohanan na may mga ordinaryong pasahero rin doon. Kaya't hindi sila basta-basta pwedeng magpatayan kung saan-saan. Kailangan pa rin nilang panatilihin ang kanilang imahe at makihalubilo sa publiko gaya ng pagdalo sa mga dinner at party kasama ang iba pang VIPs. Dahil dito, masabi raw ni Oito na posible siyang makagawa ng opportunity para kay Kurapika. Dagdag pa ni Oito, kahit sa mga event at pagtitipon sa barko, posible raw na makadaan si Kurapika kay Prince Hulkenberg o kahit mismo si Hulkenberg ang lumapit. Ang akala kasi ni Oito ay si Hulkenberg ang target ni Kurapika. Ipinaliwanag pa niya na siguro'y alam na rin ito ni Kurapika na kahit parang pantay-pantay lang sa paningin ng publiko ang mga asawi ng hari, sa totoo ay may malalim pa ring agwat sa pagitan nila. Gayon din sa pagitan ng mga anak mula sa upper at lower ranks. Mayroon ding mahigpit na patakaran na hindi nila basta-basta pwedeng labagin. Sumagot naman si Kurapika na naiintindihan niya ito, kaya't huwag napilitin ni Oito na sarili niya mailagay sa sitwasyon na ikakabahala niya, lalo na sa mga pagtitipon tulad ng pakikipag-inuman. Malungkot namang nagkwento si Oito na isa lamang daw siyang babaeng walang alam noon na nagmula pa sa isang mahirap na pamilya. Nungit, nang mahalin siya ng hari at ginawa siyang asawa, ang tanging pangarap niya sa panahong yun ay mabigyan ng kayamanan at kasikatan. Tinawag pa niya itong isang nakakahiyang at marangyang buhay. Ngunit simula nang ipanganak si Wobble at malaman niya ang kapalaran ng kanyang anak, doon siya unang nakaramdam ng tunay na pagsisisi. Sa kauna-unahang pagkakataon, narealize niya kung ano talaga ang mahalaga sa kanya, ang kanyang anak. Sa puntong ito, naiyak si Oito habang sinasabi kay Kurapika kung maaali ba niyang hawakan ng sanggol. Inabot naman ni Kurapika ang kanyang mga kamay at nang buhatin niya ang prinsipe na mahimbing na tinutulob, naramdaman niya ng awa. Naawa siya sa walang kamuhang-muhang sanggol na kasali sa malupit na agawan ng trono na isinagawa mismo ng hari at ng sariling mga anak. Matapos nito, ipinakita kung nasa ng iba pang hunters. Izunavi ay naging bodyguard ng 6th Prince Tyson. Biscuit naman ay napunta sa 13th Prince Marayam. Basho ay sa 5th Prince Chupepa. Melody ay sa 10th Prince Cacho. Habang si Hanzo ay sa 12th Prince Momoze. Lahat sila ay natanggap at nakapasok bilang bodyguard ng iba't ibang prinsipe. Talagang nakakalungkot para sa mga batang prinsipe ang kalagayan ng succession war na ito. Mabuti na lang, si Prince Wobble ay napunta sa ilalim ng proteksyon ni Kurapika at dito nagsisimula ang tunay na laban, ang succession contest
sa mismong araw ng paglalayag ng Black Whale patungong Dark Continent. Exciting na talaga mga susunod na mangyayari. At yan ang kabuang nangyari sa Hunter x Hunter Chapter 350. Matapos ang mahabang preparasyon, nakaposisyon na ang lahat ng hunters at prinsipe at ang malupit ng succession war ay tuluyan ng magsisimula. Nakakalungkot isipin na pati mga inosenteng bata gaya ni Prince Wobble ay nadamay. Pero dito rin natin makikita kung gaano kabigat at kadugo ang magiging laban para sa trono ng Kakin. Sa susunod na kabanata, masisilian na natin ang isa sa pinaka-inaabangan laban sa buong serye. Chrollo versus Hisoka. Isa itong makasaysayang sagupaan na siguradong ikakakiba at ikaka-excite ng lahat ng fans. Kung nagustuhan mong bod na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para updated ka sa mga susunod pang Hunter x Hunter reviews. Maraming salamat sa panonood. This is Mr. AI Anime at kita-kits ulit tayo sa susunod na video.